Palapit na ng palapit ang final war ng One Piece at nagsisimula na ngang gumalaw ang mga iba't ibang puwersa na siguradong magiging parte ng digmaang ito. Gumagalaw na ang Blackbeard Pirates, Red-Haired Pirates, mga ex-Shichibukai, Revolutionary Army at maging ang Gorosei. Pero isa sa mga piyesang nagiging aktibo na rin pero hindi pa natin masyadong kilala ay ang grupong Sword. Ngayong araw, susubukan nating sagutin kung ano ba talaga ang layunin ng grupong ito at kung sino-sino pa ang natitira nilang miyembro. Sa tingin ko nga kasi maraming mga bigating pangalan ang sigretong parte ng grupong ito. Pero bago tayo magsimula ay huwag mo munang kalimutang i-like ang video natin at mag-subscribe na rin sa ating channel. Kung napansin nyo nga ilang buwang nawala ang content natin dahil hindi rin kasi biro ang paggawa at pag-edit ng mga videos. Kaya nga sana mag-subscribe kayo sa ating channel dahil malaking suporta na yan para mas mapadalas pa ang paggawa natin ng mga One Piece content. Ngayon balik tayo sa topic nating Sword. Sa tingin ko nga itong grupong ito ay itinatag ng tatlong prominenteng miyembro ng Marines mula sa nakaraang era. Ito nga ay si Vice Admiral Churu, Fleet Admiral Sengoku at syempre si Vice Admiral Monkey D. Garp. Sa unang tingin ay parang malabo ito dahil loyal nga sa Navy ang mga ito lalong-lalo na si Sengoku at Churu. Pero hayaan nyo ako magpaliwanag at sa tingin ko makukumbinsi ko kayo. Para mas maintindihan natin, subukan nating sagutin ang tanong na ito. Bakit kaya nananatili pang miyembro ng Navy ang tatlong ito? Alam natin na ang Navy ay nasa ilalim ng Celestial Dragons at ng Gorosei. Kapag inutusan silang gawin ng isang bagay, wala silang choice kundi ang sumunod. At alam naman natin kung gaano kasama ang mga Celestial Dragons. Ilang beses nating nakita kung paano nila itrato ang mga alipin nila. To the point na ginagawa nilang kompetisyon ang paghunting sa mga ito gaya ng nakita natin sa God Valley. Handa rin ang mga Celestial Dragons na burahin ang kahit anong island na nagtetrete ng kapangyarihan nila. Kahit pa ilang libong inosente pa ang madamay, katulad ng nakita natin sa Ohara, Lulusha Kingdom at ngayon pati sa Egghead. So bakit kaya walang ginagawa sila Sengoku, Garp at Churu tungkol dito? Bakit hindi nila gayahin si Dragon na umalis sa Navy dahil hindi natuwa sa pamamaraan nito? Dahil ba sang-ayon sila sa mga gawaing ito? Sa tingin ba natin na okay lang ang tatlong ito sa pagsasakripisyo ng mga inosente? Base sa nakita natin sa personalidad nila, parang malinaw naman na hindi. Hindi perpekto ang tatlong tauhan na ito pero mukha namang hindi sila sang-ayon sa mga ginagawa ng Celestial Dragons. Lalong-lalo pa dahil ang motibasyon ng mga Celestial Dragons ay hindi naman hustisya, kundi panatilihin ang kanilang kapangyarihan. So kung hindi pala sila sang-ayon, bakit hindi pa umalis ng Navy sila Garp? Malinaw nga ang sagot. Dahil kahit hindi perpekto ang Navy, ito pa rin ang pinakamabuting panglaban sa mga pirata at ibang masasamang loob. Tandaan natin na ang Navy ang police o peacekeeper sa mundo ng One Piece. Kapag wala ang Navy, siguradong maghahasik ng lagim ang mga pirata. Hindi naman lahat ng pirata ay para mga straw hats. Karamihan sa mga ito ay brutal at mapang-abuso lalo na sa mga inosenteng mamamayan. Naiintindihan ng tatlong Marines na importante pa rin na malakas ang Navy upang labanan ang mga masasamang puwersa sa mundo. Isipin nyo na lang kung ano ang gagawin ng mga tipo nila Kaido o Blackbeard kapag wala ang Navy o kaya mahina ito. Okay, sige. Malinaw naman. Importante ang Navy. So ibig sabihin ba wala nang magagawa sila Garp at pipikit na lang sila sa mga karahasan ng Celestial Dragons? Syempre hindi. Dito na nga papasok ang Sword. Itinatag nga ni Garp, Sengoku at Churu ang Sword para maging special unit na kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga normal na Marines. Kung mapapansin nga kasi natin, napakaraming politika at patakaran na kailangang sundin ng mga normal na Marines. Una, hindi sila pwede makipaglaban sa mga Yonko crew ng walang clearance. Kahit na hinostage na yung mga kasamahan nila, hindi pa rin sila pwedeng tumulong dahil kailangan muna ng approval para lang labanan ng isang Yonko crew. Pangalawa, kailangan nilang i-prioritize yung mga utos ng superiors nila. Kahit pa ibig sabihin, ipabayaan nila yung mga inosente. Ito yung mga problema na gustong solusyonan ng Sword. Ipinaliwanag nga ni Aokiji na ang mga Sword members ay officially resign na sa Marines kaya malaya silang sumaway sa mga utos ng mga superior officers nila at malaya ring lumaban kahit pa sa mga Yonko. Pero bilang kapalit, hindi sila responsibilidad ng Marines kapag nahuli o napahamak sila. Dahil dito, malaya ang mga Sword members na i-prioritize ang pagprotekta sa mga inosente kahit pataliwas ito sa utos ng mga Celestial Dragons. So in short, ang Sword ang ideal na bersyon ng mga Marines kung hindi ito korap at sunod-sunuran sa mga may kapangyarihan. Sila ay yung mga sundalo na willing ibuwis ang buhay nila para sa mga inosente. Sila ay yung mga sundalo na mga normal na mamamayan talaga ang pinagsisilbihan, hindi yung mga may kapangyarihan lang.
Kung wala ang mga Celestial Dragons, gusto sana nila Garp na buong Navy at hindi lang ang sword ang ganito ang filosofiya. Pero dahil nga nandyan pa ang mga Celestial Dragons, hanggang sa sword na lang muna yan. Dahil dyan, sa tingin ko nga ay may secret ultimate goal ang sword. Ito ay ang patalsikin ang Celestial Dragons. Dahil naiintindihan nila na hanggat nasa ilalim sila ng mga ito, hindi sila magkakaroon ng tunay na hustisya. Sa kasamaang palad, hindi ganon kasimpleng gawin ito. Una, malakas rin kasi ang puwersa ng mga Celestial Dragons. Nandyan ang mga Gorosei, Holy Knights, CP0 at pati yung ibang Marines na loyal sa kanila. Kapag sinubukan ng sword na patalsikin ng mga ito ay siguradong magkakaroon ng malaking labanan. Pero higit pa rito, kapag nagka-civil war sa Navy, siguradong gagamitin ito ng mga pirata bilang pagkakataon upang gawin yung mga gusto nila. Kapag naging busy ang mga Marines, siguradong gagalaw ang mga Yonko, Shichibukai at kung sino-sino pang maaaring ikapahamak ng maraming inosente. Tingnan nyo na lang yung ginawa ni Blackbeard noong busy ang Marine sa Marineford. Dahil dito, gumagalaw na lang muna ang sword ng sekreto at nag-aantay pa ng magandang pagkakataon upang mapatalsik ang mga Celestial Dragons. Pero in the meantime, ang priority muna nila ay gawin ang trabaho nilang protektahan ang mga inosente. Ngayong malinaw na kung ano ang sword, tingnan naman natin lahat ng ebidensya kung bakit sa tingin ko ang tatlong ito nga ang talaga ang founders. Simulan natin kay Monkey D. Garp. Para sa akin, si Garp ang pinakamalinaw na parte ng sword sa tatlo. Siya kasi yung pinaka-vocal sa pagkagalit niya sa mga Celestial Dragons. Ilang beses nga raw niyang tinanggihan ang posisyon ng Admiral dahil ayaw niyang maging sunod-sunuran sa mga ito. Bukod pa rito, isa sa mga identidad ng sword ang hindi pagsunod sa otoridad at mukhang nakuha nila ang katangiang ito sa bossing nilang si Garp. Ilang beses nga nating nakita kay Garp ang pagkarebelde niya. Ang pinakamalala na siguro ay yung inampon niya at itinago ang anak ni Goldie Roger dahil hindi siya sang-ayon na pumatay ng inosenteng bata dahil lang sa mga kasalanan ng tatay nito. Itong hindi pagsunod sa nakakataas at pagprotekta sa inosente ay mukhang pasok na pasok talaga sa filosofiya ng sword. Isa pang ebidensya ay itong dalawang protege na kinupkop at pinalaki ni Garp na si Kobe at Helmepo ay miyembro ng sword. Kita naman natin kung gaano kakataas ang tingin ng dalawang ito kay Garp. Parang hindi ako naniniwala na nag-officially resign sila sa Marines nang walang pahintulot ni Garp. Malamang si Garp pa mismo ang dahilan kung bakit sila sumali ng sword. Kung si Garp talaga ang leader ng sword, ibig sabihin lahat ng miyembro ng Monkey D family ay lumalaban sa Celestial Dragons. Iba-iba nga lang yung napili nilang paraan. Si Garp bilang parte ng Navy, si Dragon bilang revolutionary, at si Luffy bilang namang isang pirata. Nagme-make sense nga lang ito dahil matagal nang sinasabi sa atin na ang D family talaga ay nakatadhanang kalabanin ang mga Celestial Dragons. Punta naman tayo kay dating Fleet Admiral Sengoku the Buddha. Kung ikukumpara natin kay Garp, mas masunurin si Sengoku sa Celestial Dragons. Hindi katulad ni Garp, tinanggap niya nga yung posisyon ng Admiral noong inoffer ito sa kanya at na-promote pa nga sa Fleet Admiral di kalaunan. Habang nasa posisyon, direkta niyang sinusunod yung mga utos ng Gorosei. Pero kahit na ganito, may mga senyas pa rin na hindi siya sang-ayon sa mga Celestial Dragons. Nabanggit nga ni Caesar Clown na may pagkamalambot daw itong si Sengoku dahil ayaw niyang pumayag sa paggawa ng mga weapons of mass destructions at pag-experiment sa mga bilanggo. Malaki ring ikinagalit ni Sengoku ang utos ng Gorosei na pagtakpan ng pagkatakas ng mga level 6 prisoners sa Impel Down noong Marineford Arc. Napakadelikado nga raw kasi ng mga taong ito at dapat balaan ng publiko na nakatakas na sila. Noong Admiral pa siya, sa tingin ko nga ay nakita natin siya habang namumuno ng isang secret sword operation. Ang tinutukoy ko nga ay yung pag-ESPN ni Don Quixote Rocinante sa kapatid nitong si Doflamingo. Sa tingin ko nga ay itong si Sengoku at Rocinante ay miyembro ng sword noong panahon na yon. Para kasing modus operandi na talaga ng sword ang pag-infiltrate sa mga pirate crews, parang yung ginawa ni X-Drake kay Kaido. Ngayon, bakit kaya si Doflamingo ang target nila? Dalawa nga ang nakikita kong rason dyan. Una, dahil si Doflamingo ang isa sa mga pinakamasama at brutal na pirata, kaya dapat talaga siyang pigilan para mabawasan ang potensyal niyang mga biktima. Pangalawa, dahil si Doflamingo ay isang dating Celestial Dragons. Kapag napatumba nila siya at isinapubliko yung mga gawain niya, pwede nila itong gamiting propaganda kung gaano kasama ang mga Celestial Dragons na makakatulong nga sa secret nilang plano na patalsikin ng mga ito. Unfortunately, hindi nagtagumpay ang mission nila at napatay nga si Rocinante. Pero isang interesting na detalye na hindi napansin ng marami ay yung pirata na nagbebenta dati ng Ope-Ope no Mi na ninakaw ni Rocinante ay si DS Barrels. Siya nga ang tatay ni X-Drake.
Pagkatapos ng mga pangyayari noong araw na yon ay namatay si DS Barrels, pero si X-Drake ay napadpad kay Sengoku at pinalaki nga nito bilang anak, katulad ng ginawa nito kay Rocinante. Interesting nga yan dahil si X-Drake ay kumpirmadong miyembro ng Sword. Matapos ang ilang taon ay si Drake naman ang pumunta sa isang undercover mission kagaya ng ginawa ni Corazon dati. Pero this time, kay Kaido naman imbes na kay Doflamingo. So parang pattern na ito Itong mga bata na pinalaki ni Sengoku ay pumupunta sa mga masasamang pirate crews para mag-espiya. Sa tingin ko nga ay hindi na coincidence yan, kundi patunay na Sengoku ay parte talaga ng Sword. Isa pa, yung pirate crew na pinasok nila ay may connection rin sa isa't isa. Si Kaido nga kasi yung bumibili ng mga smile fruits at armas na binibenta ni Doflamingo. So base dyan ay kitang-kita na obsessed talaga itong si Sengoku kay Doflamingo. Sa huli pa nga noong natalo na si Doflamingo sa kamay ni Luffy, pumunta mismo ang retired na si Sengoku sa Dressrosa para personally nabantayan si Doflamingo at ihatid sa Impel Down. Ang susunod naman ay si Vice Admiral Churu. Kung ang mga ampon ni Garp na si Kobe at Helmepo ay parte ng Sword at ang mga ampon ni Sengoku na si Rocinante at X-Drake ay parte rin, syempre hindi magpapahuli itong si Churu dahil ang mismong laman at dugo niya ay parte rin ng Sword, ang apo niya na si Kujaku. Sa puntong ito, malabo na siguro na coincidence lang na ang mga pinalaki ng mga legendaring marines na ito ay napupunta sa Sword. Para bang sila mismo ang nag-guide sa mga batang ito na mapunta sa tamang landas. Katulad ni Sengoku, malaki rin ang koneksyon ni Churu kay Doflamingo. Noong panahong nag-espiya pa si Rocinante at nagli-leak ng lokasyon ni Doflamingo, si Churu ang laging humahabol sa mga ito, to the point na buwisit na si Doflamingo sa palaging paghabol sa kanya ni Vice Admiral. Noong natalo na si Doflamingo sa Dressrosa, kasama rin si Churu ni Sengoku na pumunta doon upang bantayan si Doflamingo at siguraduhin makakarating siya sa Impel Down. Sa tingin ko nga ay isang patunay na yan na Sword member talaga si Churu at sinigurado lang niya na makumpleto yung dati nilang misyon na patumbahin ang brutal na Celestial Dragon na si Doflamingo. So nakumbinsi ba kita na itong tatlong talaga ang founder ng Sword? Kung hindi ay i-comment mo na yan sa baba kung bakit hindi ka kumbinsido. By the way, part 1 pa lang ito at meron pa tayong part 2 dahil sa tingin ko nga ay marami pang prominenteng Marines or ex-Marines ang miyembro pa ng Sword at ang ilan sa kanila ay hindi mo inaasahan. Kaya mag-subscribe ka na sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kaagad pag lumabas na yung video na yan. Pero para sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo.